Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating binagdiriwang ang banal na kapistahan ng Mater Dolorosa, Our Lady of Sorrows, ang ating mahal na Birhen Mariang nagdadalamhati. Sino ba sa atin ang hindi nakakaramdam ng lungkot? Pero kapatid, hindi ibig sabihin kapag ikaw ay nalulungkot, hindi ka na minamahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin kapag ikaw ay nalulungkot na wala nang mabuting nangyayari sa iyong buhay. Ang lungkot ay isang tanda lang na tunay kang nagmamahal. Hindi ka naman masasaktan kung hindi ka nagmamahal. Kaya naman, sa banal na misang ito, magpatulong tayo muli sa panalangin ng ating mahal na ina. Paano natin dalhin ang ating mga lungkot? Paano tayo manatiling malakas sa gitna ng ating mga problema, sa bigat ng ating mga pagsubok sa buhay? Naway palakasin din tayo ng grasya ng Diyos, malampasan lahat ng ating mga pinagdadaanang suliranin. At para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na tinampok sa krus. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging na muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan,
Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtanggol mo, at sa mga umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman. Ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tumayo po tayo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya'y nasugatan, sa talim pinaglagusan, sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot tigib ng luha ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos, anak. Puspos ng kapighatian, ang inang maaasahan ng kanyang nililingap. Sinong hindi maawa sa inang luha ng luha sa anak niyang namatay? Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay? Dahil sa pagkakasala ng lahat kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na namalas ng ina ang nililingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Jesus. Puso nami dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang birhen, kami ay iyong akayin, damayan ang iyong anak. Sa sugat ni Hesukristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kami karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birhen, huwaran sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng poong Hesukristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapakoy niya'y sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niya'y tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit, upang laging magalak. Alleluia, 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 alleluia. Magalak ka, ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito. Kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Today we are celebrating the feast day of Our Lady of Sorrows. Sa Tagalog po ang pagkasalin, ang tawag po sa kapistahan na ito ay ang kapistahan ng mahal na inang si Mariang nagdadalamhati. Kapag narinig po natin ang salitang nagdadalamhati, ang unang pumapasok po sa ating isip ay lungkot na ayaw nating maranasan. Sino ba sa atin ang gustong nalulungkot at nadidepress? Wala, hindi po ba? Sino ba sa atin ang gustong makaranas ng mga sakit at problema sa buhay? Wala din. Kung pwede nga, lahat tayo ay palaging maging masaya. Yan ang ating dasal, yan ang ating hiling sa Diyos. Pero alam natin, hindi ganito ang buhay. Ang buhay nating tao ay isang malaking halo-halo. Ang buhay ay puno halo ng saya at luha. Ito'y halo ng tagumpay at kabiguan. Ito ay halo ng ligaya at kurot. Kaya naman napakaganda ng ating kapistahan ngayon, Our Lady of Sorrows. Kasi pinapaalala po sa atin ni Maria na kahit siya, tinatawag nating ina ng Diyos, dumaan siya sa napakaraming sakit at paghihirap. And you are not exempted from these pains, from these sufferings, and from these sorrows. 7 beses po dumaan sa matinding sakit, kirot, bilang isang ina si Maria. Mula po sa propesiya ni Simeon hanggang sa pagtayo daw niya sa ilalim ng krus ng kanyang anak. Pero ano ang ginawa ni Maria habang siya ay dumadaan dito sa mga pagsubok, dito sa mga lungkot ng kanyang buhay? Hindi siya tumakbo, hindi siya nagreklamo, hindi siya sumuko, nanatili siya hanggang dulo. Isa po sa mga kanta para po sa Mater Dolorosa or Our Lady of Sorrows ay yung kantang pinamagatang Stabat Mater. Salitang Latin po ito. Pero ang ibig sabihin ng Stabat Mater ay Standing Mother. Isang larawan po yan ni Maria na kahit na bigat ang kanyang loob, dumudugo ang kanyang puso sa lungkot, ano daw ang itsura niya? Ano ang larawan niya? Nasaan siya? Nakatayo siya sa ilalim ng krus. Nakatindig siya sa gitna ng sakit at pagdadalamhati niya. Hindi po siya hinimatay sa sakit ng kanyang loob. Hindi po siya nanlambot. Hindi siya nagpatalo sa kanyang lungkot. At ang tanong, ano ang sikreto ng kanyang lakas? Sa gitna ng kanyang lungkot, kahit na babae siya, napakatatag niya. Ano po ang sagot? Bakit may kapangyarihan siya manatili, magpatuloy? Ito ay dahil nanatili siya kay Jesus. That is the secret of her strength. In the midst of her sorrow, she remained with Jesus. Kaya tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi tayo mananatiling malakas. Wala tayong kapangyarihan. Kulang gamit natin ang sarili nating lakas. Tao tayong mahina. Tao tayong hindi perpekto. Tao tayong makasalanan. Pero nagiging malakas lang tayo dahil may kasama tayo. Ang lakas ni Maria ay hindi galing sa kanya. Ito ay galing sa kanyang anak, si Kristo, ang ating Panginoon at ang ating Diyos. Kaya nga kapag meron kang problema, meron ka mang sakit, parang
nawawalan ka na ng pag-asa. Kapatid, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Kristo. At kasama mo ang ating mahal na ina, si Maria, dahil nauunawaan niya ang iyong lungkot, ang iyong sakit. At ito po ang ating unang matututunan sa Mater Dolorosa, na kahit na sa kanyang lungkot, nanatili siyang malakas. That is the first good news, my dear friends. You can be strong in the midst of your sorrows, of your pain, of your sadness, of your depression, if you stay close to Jesus. Tignan niyo yung mga palaging nalulungkot. Sino yung mga nadidepress? Sila yung mga taong nakalimutan na nila ang Diyos. Ang mga taong nababalot ng lungkot ang kanilang puso ay ang mga taong nagkukulang na sa panalangin. Amen? Posible maging malakas ka kung magdadasal ka, kung mananalig ka, kung lalapit ka kay Jesus. Amen? Pero pangalawa, kahit na nalungkot si Maria, hindi siya nagdusa. Sorrow is different from suffering. Madalas akala po natin, parehas lang ang dalawang yan. Pero hindi po. Suffering is the pain we experience in our body, in our mind, in our hearts. Ito po ay yung hirap na dulot ng sakit, problema, bigat ng buhay. That is suffering. For example po, halimbawa, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng minamahal, namatayan ka, meron kang malubhang karamdaman. Yan po ay suffering. Suffering is the wound itself. Yan yung sugat mismo. But sorrow is a different story. Sorrow, on the other hand, is the deep sadness of the heart. Hindi lang po pisikal na sakit, kundi emosyonal at spiritual na kirot. Sorrow is the cry of the soul. Mary is called Our Lady of Sorrow. She is not called Our Lady of Suffering. Pansin niyo po? Bakit? Kasi hindi naman po pinako sa krus si Maria. Hindi naman siya nilatigo. Hindi naman siya yung pinutungan ng tinik. Kung nakaranas siya ng sakit sa kanyang katawan, she may be called the Lady of Suffering. Pero hindi. Pero kahit na hindi siya dumaan dun sa pisikal na sakit na naranasan, pinagdaanan ng kanyang anak, dama niya lahat ng pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Naramdaman niya ang bawat latigo, kahit din siya, naranasan niya na parang pinapako siya sa krus. Bakit? Unawain niyo po, mga kapatid. Ang sorrow po kasi ay bunga ng pagmamahal. Kung mahal mong isang tao at nahihirapan siya, di ba may connection kayo? Kahit na hindi ikaw yung may sakit, parang may sakit ka na rin. Kung wala kang pakialam, hindi ka malulungkot. Di po ba? Pero dahil nagmamahal ka, nasasaktan ka. That is why sorrow is deeper than suffering. Sorrow is the love that hurts you. Suffering can be borne alone, but sorrow is always shared. Kapag may sakit ka, ikaw lang ang makakadama niyan, yung sakit ng iyong katawan, hindi po ba? Pero kapag may sakit ang iyong minamahal, ikaw din ay nalulungkot, ikaw din ay nabibigatan, nasasaktan para sa kanya. Alam na alam po yan, inyong mga nanay. Kapag may sakit, may lagnat ang inyong mga anak, sumasakit ang inyong dibdib. Kaya nga, ang sorrow ay mas malalim. At dito po natin makikita ang lakas ni Mama Mary. Hindi siya tumakas sa kanyang sorrow. Hindi siya nagtago para hindi niya makita yung paghihirap ng kanyang anak. Nanatili siya doon sa Kalbaryo. Mga kapatid, minsan iniisip natin, ayoko ng sorrow, ayoko ng sakit, ayoko ng luha. Pero tandaan niyo po ito. Sorrow is the proof that you are loving. Kung marunong kang magmahal, marunong ka ding masaktan. Hindi po ba? Kung ayaw mong masaktan, isa lang ibig sabihin, ayaw mo nang magmahal. Pero hindi po natatapos
sa sakit ng taong nagmamahal. Sapagkat sa mata ng pananampalataya, ang pagdadalamhati ang sakit ang nagbubukas ng pintuan para tayo'y umasa. Nagbubukas ng pintuan para sa muling pagkabuhay. Third and last, Mary was sorrowful, but she did not spread sorrow and pain to others. Si Maria po ay nasaktan, nalungkot, pero hindi siya nakasakit. Hindi siya nagbigay ng lungkot sa ibang tao. When people are in pain, ano po ang natural na reaction nila, tendency nila? Diba? Gusto nila mandamay ng iba. Kapag galit na galit tayo, gusto nating padama yung galit natin sa iba. Kaya nga, nakakasampal ka, nakakasuntok ka, naninira ka ng kagamitan ng iba. Kapag nagbubugnot ka, nasisira mo ang saya ng iba. Kapag malungkot tayo, minsan gusto natin pati ang iba malungkot din. Yan ang kasabihan, misery loves company. Pero si Mama Mary, hindi po ganyan. Sa gitna ng kanyang lungkot, she remained composed. Hindi niya pinadama sa iba yung bigat na dinadala niya sa puso niya. Hindi rin niya sinisi ang mga apostol na nagtakbuhan. Hindi niya inawa yung mga sundalo doon sa Kalbaryo. Hindi niya sinisi ang ibang tao doon sa sakit ng kanyang kalooban. Instead, Mary absorbed the pain in silence and offer it to God. Kaya siya naging ina ng lahat ng mga nahihirapan. Ibang-iba po sa atin, tayong mga ayaw sa sakit. Meaning nyo, yung mga umiinom sa inyo, bakit kayo umiinom? Because you want to numb the pain. Pag umiinom ka, gusto makalimutan yung sakit, no? Para wala kang maramdaman. Pero ang tao na tumatakas sa sakit, anong tawag nyo dyan? Duwag. Pagka lalaki ng tao, ng iba sa inyo, duwag. You're cowards. Because you're unable to bear the pain. Daig pa kayo ng isang babae. Si Maria, ina, pero hindi siya tumakas sa sakit at hindi niya dinama yung iba doon sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya mga kapatid, magandang itanong ito Kapag kayo ay may problema, kayo ba ay tumatakas? Kayo ba ay nagiging pabigat sa iba? O kayo ba ay nagiging inspirasyon sa ibang tao? What do you do with your pain? Do you escape it? Do you share it with others? Do you inflict pain also to others? Or do you become more patient, bearing this pain in your heart, praying to God to help you? Si Maria, kahit puno siya ng lungkot, naging lakas siya ni Juan Apostol. Si Maria, ang naging ina ng mga disipulo. Hanggang ngayon, siya po ang tinatawag na ina ng ating simbahan. Mary's sorrow did not destroy, but Mary's sorrow gave life. Her pain did not wound others, but her pain became a compassion. Kaya nga ang tunay na kabanalan ay hindi kawalan ng lungkot. Kapag kaya mong hawakan ang iyong lungkot at hindi ito nagiging lason, kapag ito ay hinahandog mo ng buong pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, kapatid, yan ay ang kabanalan. That is true holiness. Holiness is not the absence of sorrow, but holiness is the ability to handle, to hold, to bear your sorrow, not letting it become a poison in your heart. Holiness is lovingly offering your sorrows to God. Mga kapatid, kung gusto natin maging katulad ang ating mahal na ina, sana matuto tayong maging payapa kahit na may bagyo sa ating buhay. Matuto din tayo. Huwag ibunton ang ating galit at lungkot sa ating kapwa. Huwag mong sisihin ang iba dyan sa lungkot na iyong nararamdaman. Kundi ang pinakamagandang gawin, gayahin natin si Maria. Iakyat natin lahat ng lungkot, pighati at pagdadalamhati natin sa Diyos. At doon tayo magiging tunay na Kristiyano. Kapag ang ating mga sorrows ay hindi na nakakadagdag sa lungkot ng bundong ito, nagiging tunay kang Kristiyano. Kapag ikaw ay nagiging daan ng pag-ibig, habag at pag-asa, kahit na ikaw ay nagdadalamhati at dumadaan sa problema sa buhay.
Mga kapatid, tayong matakot sa ating mga kalungkutan. Huwag nating iiwasan. Ang ating mga krus ay hindi pa katapusan. Ang krus ay daan patungo sa muling pagkabuhay. Kaya kapag dumadaan ka sa paghihirap, yakapin mo ito kasama si Kristo. Sabihin mo, Lord, hindi ko man kaya ito, pero nakakaya ko. Kasi alam ko, hindi ako nag-iisa at kasama mo, alam ko, lalaban ako at magwawagi ako hanggang dulo. Huwag mong kalimutan, kapatid, gaya ni Maria, na ang kalungkutan ay hindi nagtatagal. As Saint Teresa of Avila reminds us, no pain is never permanent. Ganda po nun. No pain is never permanent. Maniwala ka, kapatid, may darating na bagong umaga. May liwanag pagkatapos ng gabi. May pag-asa pagkatapos ng luha. At may tuwa at galak pagkatapos ng iyong pagdadalamhati. Kaya ngayong kapistahan ng Our Lady of Sorrows, magandang tanungin ang ating sarili. Paano ako magiging matatag sa gitna ng lungkot at problema ng aking buhay? Simple lang ang sagot. Kamukha ni Maria, manatili ka kay Kristo. Mahalin mo ang iyong krus at magpahawak ka kay Maria. Ang ating gabay sa kanyang anak, si Kristo, ang ating buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, kasama ni Maria na nakakabatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kami nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayon aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus, niluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganaw sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin. Hiniring namin mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen, nang aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pinapaalala po ng kapistahan na ito ng Mater Dolorosa or Lady of Sorrows that it is normal to feel sorrow and pain. Kaya nga anuman ang pinagdadaanan mong mabigat, nadidepress ka man, sabihin mo, normal. May utang ka, nag-aalala ka, sabihin mo, normal. Sakit ang iyong katawan, ang daming kirot na iyong nararamdaman, sabihin mo, normal. Dumudugo ang puso mo dahil pinagtaksilan ka ng asawa mo, tigas ng ulo, patuloy pa rin sa bisyo. Sabihin mo, normal. Kung ang ina ng Diyos dumaan sa hirap, na lungkot, kahit ikaw. Pero hindi ibig sabihin kapag nakakadama ka ng pagdadalamhati na puro masama na lang ang nangyayari sa iyong buhay. Just like our Mother Mary, remain strong. Manatili kang malakas sa gitna ng iyong lungkot. Paano? Remain with Jesus. May hangganan ng lakas mo. Pero kung ikaw ay nananalig sa Diyos, walang imposible. Tandaan mo, wag mo na rin dadagdagan ng iyong paghihirap. Sorrow is a sign of deep love. Yan, nasasaktan ka kasi nagmamahal ka. Di po ba? At pangatlo, kung nasaktan ka man, huwag ka makakapanakit ng iba. Ang ating mahal na ina, ginamit niya ang lungkot niya para pagpatuloy pa ang kanyang misyon. Siya'y nakatulong sa simbahan, ang katawan ng kanyang anak, si Kristo.
use your sorrow as a motivation to become more holy. How? You transform your sorrow to something good by offering it to God. You offer it to God, allow God to transform your sorrow, and He will return it back to you as your strength and inspiration. Kaya nga, mga kapatid, ano ba ang inyong kinalulungkot ngayon? Bulong nyo sa Diyos. Sabihin nyo sa ating mahal na ina, tiwala kayo, hindi kayo papabayaan ng may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.